Mga kababayan ko sa Puerto Princesa City, tara na at mag-search and destroy ng mga mosquito breeding sites para maiwasan ang dengue. International 2020 and Malaria Advocate, our ambassadors, ladies and gentlemen, let us all welcome Miss Sam Bernardo. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Samantha Bernardo, your Malaria Free Philippines spokesperson. With Department of Health, World Health Organization at Filipino Shell Foundation, tulong-tulong po tayo kasama po sa inyo para mapuksa ang malaria. Kaya po dito medyo meron pa rin mga cases, so sana po tulong-tulong tayo para wala na po talaga dito at ma-achieve natin ang Malaria Free Palawan in 2026. Thank you po! Hi everyone! Nandito tayo ngayon sa Barangay Irawan at syempre kasama natin si Sir Ken from City of Puerto Princesa Government. So sir, as you know, nagkaroon tayo ng search for malaria and bukod pa yun sa mga pandemic natin, how did we respond during this time? Okay, so nagulat tayo sa nangyari, nabit sa iba nagkaroon ng sudden increase ng cases. Yun, tayo ng Malaria Operation Center or response center natin dito para mabilis tayo makarespond dito sa mga cases. Tulong ng Philippine National Foundation, ng KLM, tsaka ng City Health Office po yan. Pati na rin yung LGU ng Barangay Irawan. So tulong-tulong tayo na nilaban natin para ma-prevent yung pagtaas. Yes, that's good. So sir, ngayon naman po, ano yung parang i-expect ng mga tao for this event sa Barangay Irawan? For this event po, invite natin yung mga taga-City Enro. Kasi yung mga field workers sila very prone sa malaria. Kasi nasa field sila, nasa bundok. Oo, sila talaga yung nag-hike, sila talaga yung in-person. Yes, so gusto natin silang ma-educate, kaya po tayo nagle-lecture sa kanila. And at the same time, ma-check natin, kaya tayo nag-blood smear sa kanila. And then later, bibigay po tayo ng kulambo sa kanila para may dala silang protection nila kapag nag-field work na. Yes, magkaibigan pa rin tayo, magkulambo, blood smear at tamang gamot. May mga tao pa rin na nakukonfuse sila regarding malaria and dengue. Pwede mo bang i-explain sa amin in layman's term kung ano yung difference nila and then kung paano natin sila pinupuksa? So, ang dengue po ay dala siya ng virus. And then, ang malaria po is parasite naman po siya. Tapos po, yung sa vector na nagdadala ng lamok, magkaiba rin po sila. Ang malaria po is Anopheles and night-biting mosquito siya. Sa gabi po siya kumakagat, kaya po dyan natin kailangan ng mosquito net o ng kulambo kasi tuwing gabi tayo natutulog. Okay. Ang dengue naman po is day-biting siya. Sa umaga siya kumakagat. So, yun po ang primary difference nila. And sa itsura po ng lamok, madali rin po natin ma-identify. Ang lamok po na nagdadala ng malaria ay color black. And makikita natin sa dengue po is may stripe siya. So, parang zebra like. May stripe siya ng kulay puti. Ayan, lalagyan ko na lang dito ng chart for comparison para mas makita natin. So, ang dengue ay pang-umaga na lamok, at ang malaria ay pang-gabi. Ang dengue ay virus at ang malaria ay parasite. Yes. At syempre, dengue na lamok ay may stripe na white. Opo. At ang lamok ng malaria ay may black. Ayan. Alam niyo na yung difference, guys. Paano naman po natin napupuksa, sir? Kasi syempre, night and day, di ba? Yes. So, ano yung parang mas magandang action ng ginagawa ng City Health Office? So, ang pinapromote po natin talaga is best way, ma'am, is yung search and destroy mosquito breeding places. Kasi po lahat po tayo pwede gawin yun eh. Sa even sa community natin, sa sariling bahay natin, pwede natin siyang gawin ng libre. Huwag po tayo umasa sa misting at spraying. Yes. Kasi po, ang misting lang po, papatayin yung adult, magkakaroon na naman po ng yes, kung present po yung breeding site. So, yun po ang dapat natin gawin. Sa malaria naman po, pwede natin gawin is yung stream clearing. At pwede rin po tayo gumamit ng kulambo during the time na matutulog tayo sa gabi para maprotektahan po tayo. Yung sarili natin. So sir, yung search and destroy, paano yan pwedeng gawin ng ating mga mamamayan? Sa sariling bahay po natin, pag-uwi, kayo misa mamaya pag-uwi sa bahay, ikutin nyo po yung bahay nyo, hanapin nyo yung mga gulong na nastakan ng tubig, mga containers, ultimo po sa buho, yan po ang dapat natin alisin, mga flower vase. Kung may present na kitikita yan, ibig sabihin magiging breeding site po ng lamok yan. Dapat natin pong alisin. Ayan, may natutunan tayo ngayon kay Sir Ken.
Thank you, Sir Ken. Thank you, thank you. Ayan, nandito naman po si Ma'am Eileen na ating program manager for Palawan Government. Ma'am Eileen, kindly update us kung ano po yung nangyari from 2019 to 2023 during pandemic. Siyempre, nung last update pa namin, like for example, 4,000 plus cases na lang yun. How about po ngayon? Medyo on track pa din po ba tayo in achieving Malaria-Free Philippines and Malaria-Free Palawan? Yung 2019 natin, ito yung time na ang ating mga kapatid na katutubo sa Rizal ay nakukuha natin, napapababa natin for activities ng malaria program. Dito rin nagkakandak sila ng mga tabuan na kung saan nag-minimarket nila yung kanilang mga products. At yun na rin yung chance ng ating mga health workers para kunin or mag-test sila for malaria sa ating mga... Para hindi sa mga hindi po nakakaalam kasi parang government parang policy siya, 'di ba? Na ginawa ng nyo para ma-encourage silang bumaba sa bundok. So yun. Yun ang isang strategiya rin or gawain ng program na mas mahikayat na bumaba ang mga kapatid nating katutubo para mag-submit for blood smear at magpa-test agad in case naman na mag-positive sila for malaria, automatic, nabibigyan po sila ng treatment for malaria. At ang kagandahan for Rizal natin na strategy ay integrated health services ang binibigay. So, ibig sabihin, hindi lang malaria program ang dala-dala ng ating mga health workers, lahat ng serbisyong pwede nilang ibigay pangkalusugan sa mga kapatid nating katutubo ay binibigay po ng ating partners from Rural Health Unit. So, yung dumating ang pandemya, si COVID natin, medyo naiba yung strategy natin. So, ang ating mga workers ay hindi basta-bastang nakakaakyat sa mga areas na yun, na kung saan dati natin ginagawa. Dahil may limitation na baka mahawa ang ating mga kasama sa taas. So, limited yung pumupunta. O yung laging pumupunta lamang doon ay yung mga taga doon na gusto ng worker natin. Parang baliktad na po ngayon. Dati, nung bago mag-pandemic, tayo yung naghatid sa kanila ng tulong at umaakyat. Ngayon naman, sila na yung umiiwas sa atin. Kasi natatakot Kasi natatakot sila, baka magkaroon ng COVID. So medyo, hindi naman nasira, pero parang hindi na nila ulit nakasanayan na bumalik-balik dun sa dating mga natin. So, para mawin for 2023, bumalik tayo sa normal nating buhay. Ito naman yung time na panibagong strategy ang ginagawa ng ating mga workers na kung saan hinihikayat uli ang mga kapatid nating katutubo na magpa-test. O kung hindi sila nararating, yung mga workers mismo ang pupunta sa mga kabahayan para mas sigurado matest ang ating mga kasama sa taas. Pero ito ay maraming challenges, syempre. Mas mahirap abutin ang ating mga kapatid na katutubo na ngayong apektado. Hindi katulad dati. Oh my gosh. Kung mahirap na dati, mas mahirap pa ngayon. Mas mahirap dahil kailangang maglakad uli ng mga workers para marating yung kanilang tahanan, para matest sila, mabigay yung serbisyo para sa pangkalusugan. At ito ay panibagong challenge, pero syempre hindi susuko ang ating mga volunteer para sa aim natin for malaria-free. Maraming challenges ang Palawan pagdating sa malaria program, pero syempre, alam namin na hindi dito magtatapos sa isang gawain lang, kundi mas marami pang trabaho ang dapat gawin for malaria program para sa 2030 na maabot natin ang malaria-free Philippines. At itong challenges na ito ay challenge for the government. And syempre sa volunteers din, sa lahat. Sa lahat ng gagawa for malaria program. Hindi biro na mag-aim tayo for malaria-free na wala tayong gagawin, pero mas marami at mas maraming gawain pa. Yes! And on a lighter note naman po, ngayong 2023, as of our status, ilan na po yung malaria cases para updated ng ating mga sa kasalukuyan, meron po tayong 2,655. Kung ikukumpara natin sa nakaraang datos natin, nakaraang taon, medyo tumaas po tayo. Siguro isang kadahilanan ay ang panahon natin. Summer pero umuulan. Totoo. Yun, isa sa nakikita ng challenge din yun. Bagyo-bagyo pa. Marami. At yun yung mga kadahilanan na mas maraming breeding site ang ating mga lamok. Kung tag-ulan. Sa part ng mga workers naman, mas mahirap maglakad kung umalakas ang ulan. Challenge din yun sa kanila. Kung dadat na nila ang mga may bahay sa kabundukan, may tao ba o wala. Isang challenge pa rin ay
ang mga pasyente natin na nakikita ay mas mataas na ang lugar na kung saan sila matatagpuan ngayon. Hindi katulad dati na 1 to 2 hours okay na. So ngayon may mga workers po tayo na doble ang oras na lalakarin para marating lang yung kabahayan na yun. Pero thankful pa rin kami sa mga workers dahil hindi talaga sumusuko. Yun Sila yung totoong mga talagang Yes, do the work warrior. Yun ang challenge din for the government na sana mas paigting pa yung support for the workers. Thank you, Ma'am! Ayan, so ganun-ganun na lang tapos na ang ating pagkikibiti ng mga volunteers here. Ayan, tapos na sila. Kanina ang daming tao. So, ang ginagawa nila is pag nandito, magkikibiti, magbibigay sila ng kulambo, magpapa-blood smear silang lahat para malaman kung meron silang malaria at syempre, bibigyan sila ng tamang gamot kung meron man. So, ngayon, nandito na yung mga volunteers. Kaya tara. Zero Malaria starts with me! Woo! And that concludes our video for today. Tapos na ang ating immersion with malaria volunteers. Sana patuloy pa rin niyo po kaming suportahan sa pag-achieve ng Malaria-Free Philippines at Malaria-Free Palawan in 2026. Please support us by liking our page on Kilusan Ligtas Malaria in Facebook, by following this vlog, and of course, following also on Instagram at Beat Malaria. Let's go! Zero Malaria starts with me. Bye!